Naku po, matindi 'to mga tol. Mukhang eto talaga ang pangunahing pagmumulan ng ikatlong laban ng pandaigdig mga tol. Dahil ang China daw ay nagpadala ng mga barko at military forces sa paligid ng Taiwan. Eto na, pinag-iinitan talaga nila 'to mga tol. Kasi gustong-gusto talaga makuha ng China 'to eh. Etong bansang Taiwan mga tol. Etong balitang 'to mula 'to sa UNTV News and Rescue. Tapos itong isang panonoorin natin naman ay magkaugnay ito, no? News 5 and everywhere naman mga kapatid. News 5 everywhere. No, so samahan ninyo ako mga tol, bilang isang Pilipino dapat aware tayo sa mga ganitong mga bagay dahil napakalapit lang sa atin ng Taiwan mga tol. Napakalapit lang 'yan. At may posibilidad talaga na kapag ito'y pumutok at magsimula na nga, talagang madadamay at madadamay tayo rito. Well, panoorin na natin 'to mga tol. Nagsimula nang magsagawa ng military drills ang China sa paligid ng Taiwan 3 araw matapos ang panunumpa ni bagong Taiwan President William Lai. Actually, hindi naman totoo military drill yan eh. Pambubulas ng China yan sa Taiwan mga tol. Diba? Kasi nga inaangkin nila tong bansang to eh. Yung ayaw nilang ginagawa sa kanila, yun naman ang hilig nilang gawin sa kapwa nila. Katulad halimbawa kapag nagsasagawa tayo ng mga balikatan exercises, diba bad trip sila doon? Samantalang ginagawa naman natin yun sa loob ng West Philippine Sea. Kadalasan nga ginagawa natin yun sa loob mismo ng Philippine territory ng 12 nautical miles eh. Diba bad trip sila doon? O ngayon ginagawa naman nila ngayon to sa karagatang malapit sa Taiwan. Ang lakas talaga mambuli nitong mga tol. Inumpisahan ito kaninang umaga sa palibot ng Main Island kasama ang Taiwan Strait sa palibot ng Taipei-controlled islands ng Kinmen, Matsuwuki at Dongyin. Tinawag ni Chinese People's Liberation Army spokesperson Li Shi ang hakbang bilang strong punishment o matinding parusa para sa anti-separatist acts ng Taiwan. Okay, Tam. Matinding parusa daw mga tol. Matinding parusa. Una nang inilarawan ng Beijing si President Lee bilang separatist at troublemaker dahil sa mga pahayag nito na sumusuporta sa Taiwanese independence. Ituloy natin yung balitang yan kasi maikli lang yun eh. Ito naman, China nagsagawa lang military drills sa isla ng Taiwan. Taiwan nagpalipad ng military planes. Ito na. No, ang Taiwan mga tol ay hindi pumapayag na basta-basta ataapihin sila, no? At nagpalipad sila ng military planes, no? So panoorin naman natin 'to mga tol. Ito sabi sa walang pakundangang nagkasa ng military drills ang China sa isla ng Taiwan. Sa isla ng Taiwan mga tol. Panoorin natin 'to. Walang pakundangang nagkasa ng military drills ang China sa isla ng Taiwan. Naglayag ang malaking barko ng China sa dagat na sakop ng Taiwan. Agad naman pumalag ang Taiwan Coast Guard at niradyuhan ang Chinese vessel. Pero giniit ng China na ito ang kanilang parusa sa Taiwan dahil sa separatist act nito o yung paghiwalay nila sa China. Grabe, no? Eto na talaga mga tol. Alam mo, kung magkakaroon man ng kaguluhan mga tol sa mundo, talagang ang ituturo ng lahat mga tol, etong China eh. Talagang itong China talaga ituturo ng lahat eh. Doon nagkakaroon ng kaguluhan sa Middle East. Pero doon lang yun eh, no? Doon lang eh. Pero eto mga tol, etong gagawin ng China, ito pag nagsimula silang kaguluhan, buong mundo maapektuhan. Kasi rito sa South China Sea, dumadaan dyan ng ang malaking bahagi mga tol ng mga kalakal ng iba't ibang bansa ng buong mundo. Dumadaan dyan. Diba? Yung pagsisimula nila ng ganyan, tapos wala naman silang basehan o wala silang karapatan na mangangkin ng hindi naman kanila. Ay nako, talaga. Alam natin mga tol, malapit na talaga magwakas, no? Malapit na talagang dumating ang katapusan mga tol. Tulad nga ng propesiya na nakasulat sa Biblia. Makikita mo talaga ito yung mga palatandaang nakalagay dun eh. Diba? Ito yung mga palatandaang ibinigay sa ating lahat mga tol na ngayon nakikita natin, oo nga, totoo nga talaga na yung mga nakasulat, no? So alam na natin mga tol kung ano yung mga susunod na mangyayari dyan. Kasunod ng inaugurasyon ni Taiwan President Lai Ching-te, hindi naman nagpatinag ang Taiwan at nagpalipad sila ng military planes bilang simbolo naman ng pagkundina sa ginagawa ng China. Giit ng Taiwan,
Banta sa seguridad ang military drills. Hindi raw nila uurungan ang anumang laban para sa kalayaan at demokrasya ng Taiwan. Wow, napakatapang mga tol. Nakakabilib din, no? Nakakabilib din yung tapang ng Taiwan mga tol. Oh. Biruin mo, ang Taiwan mga tol, napakaliit na isla lang yan. Malaki pa Luzon dyan eh. Diba? Pero pumapalag sila, matapang. No, pumapalag sila, talagang willing nilang ipaglaban hanggang sa kahuli-hulihan. Kumbaga, kung ang awit nila diyan ay lupang hinirang katulad sa atin sa Pilipinas, talaga napapangatawanan nila 'yon mga tolyo. Yung sa mga manlulupig di ka pasisiil. 'Di ba? Sa dagat at bundok, sa simuyat. Alam mo 'yan yung pinakahuli pa, ang mamata at aming ligaya na pag may mang-aapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Willing silang ipaglaban mga tol at willing silang pumalag sa isang higanteng bansa na bully. Na bulas mga tol. Well, ganun din naman ng Pilipino mga tol. Kasi iba talaga ang dugo natin. Kahit nung panahon pa nila lapu-lapu, talagang willing tayong ipagtanggol ang ating ang ating nasasakupan. Marunong nga lang talaga tayo mag-isip. Marami tayong isinasaalang-alang kasi. 'Di ba? Halimbawa, ikaw matapang ka. Diba? Pero mas pipiliin mong wag na lang pumalag. Halimbawa sa kalsada, nagkakaroon kayo ng girian. Ipaglalaban mo ba yung karapatan mo dyan sa kalsada? Diba? Ibang usapan to ha. Binibigyan ko lang na sample ha. Diba? May mga nakakagirian ka mga siga sa kalsada. Siyempre ikaw gusto mo pang umuwi ng matiwasay sa pamilya mo. Hindi ka napapalag. Hayaan mo na lang siya. Sige na, mauna ka na. O nagmamadali ka, mauna ka na. Diba? Pero ibang usapan naman mga tol pagdating dito sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Minsan kaya hindi tayo pumapalag at hindi tayo gumagante sa ginagawa ng China. Kasi marami tayong mga sinasaalang-alang eh. 'Di ba? Marami na naghihirap sa Pilipinas mga tol, marami tayong mga kababayang kulang ang sahod, walang trabaho, mahal ang mga bilihin. Lahat yan hindi masusolusyonan mga tol kapag nagkaroon ng gera dyan sa West Philippine Sea. Mas lalo pang lalalayon at yun ang isinasaalang-alang naman ng ating gobyerno. Kaya sila na lang ang sumasalo ng mga panlalait, ng mga batikos, ng mga tao. 'Di ba? Sila na lang ang sumasalo, sila yung nawa-water cannon. Kaya minsan unawain na lang din natin sila eh. Tuloy natin mga tol. Ayun na pala yung balitang yun. Anyway mga kapatid, eto na nga, nagsisimula na naman magkagirian. Etong China at saka etong Taiwan mga tol. No, posible talaga na dito sumiklab kasi Taiwan hindi yan eh. Hindi aatras yan, hindi uurong yan. So dito talaga posibleng sumiklab mga tol. Ang digmaan o gerang pang malawakan ng mga tol kasi ito tutulungan ng US to. Tutulungan na susuportahan ng US to. Siyempre, ang kinakatakot naman ng ibang mga politiko since na meron tayo rito mga EDCA sites at dito yung ibang mga kagamitan ng US, pwede daw yan sa lakayin ng China. Diba? Para hindi na makaresponse agad ng US kasi nandirito nga yung mga kagamitan nila eh. At siyempre, pag sinalakay ng China ang Pilipinas mga tol, damay na tayo doon, kasali na tayo doon, sinalakay na tayo eh. Diba? So yun ang kinakatakot na maraming politiko at maraming mga tao rito sa Pilipinas. Pero hindi tayo may kasalanan nun. Ang may kasalanan nun mga tol, China, at uusigin sila dyan ng buong mundo sa ginagawa nila. Well anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Dito sa balitang napanood natin, on point agad to mga tol, wala na tayong masyado pang pahaba-habang explanation. Alright, so hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.